Ngayon, nais kong magkaroon ng pag-aaral sa ikasiyam na aklat ng seryeng History of Redemption na may pamagat na ang hiwaga ng kamangahamanghang kaluwalhatian, ang tabernakulo at ang kaban ng tipan. At ang pag-aaral na ito ay gagawa ng isang pangkalahatang ideya ng kahalagahan ng tabernakulo, kung paano ito natupad kay Hesukristo at sa pamamagitan ni Hesukristo, at kung paano ito inilalapat sa atin sa ating katubusan. Kaya ang pamagat ng pag-aaral na ito ay ang tabernakulo, ang daan ng pagtubos, ang daan ng pagtubos. Kaya ang pangunahing sipi ay ang Exodo 25, mga talata 8 hanggang 9. Babasahin ko ito para sa iyo. Ipagtayo mo sila ng isang santuario para sa akin, upang ako'y manahan sa gitna nila, ayon sa lahat ng aking ipapakita sa iyo bilang huwaran ng tabernakulo. At ang disenyo ng lahat ng muebles nito, ganon mo ito itapayo. Inutusan ng Diyos si Moises sa kanyang ika-6 na pag-akyat na magtayo ng tabernakulo. Hanggang sa puntong iyon, kinailangan pang umakyat ni Moises sa bundok Sinai upang makipag-usap sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng tabernakulong ito, bababa ang Diyos kasama ng kanyang mga tao, makikipagkita sa kanila at makikipag-usap sa kanila. Kaya nga sinasabi ng Diyos, bababa ako, ngunit nais kong ipagtayo mo ako ng isang tabernakulo, isang dakong tirahan. Kaya naman, ang dalawang pangunahing salita na maaari nating tandaan dito ay santuario at tabernakulo. Sabi ng Diyos, magtayo sila ng isang santuario para sa akin. Ang Mikdash ay isang santuario. Ang Kadash o Kodesh ay nangangahulugang banal o kabanalan. At ang Mikdash ay nangangahulugang isang lugar ng kabanalan. Kabanalan. Nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay magtayo ng isang lugar ng kabanalan upang ang Diyos ay manahan doon, upang ang Diyos ay bumaba at makasama nila. At tabernakulo, ang salitang tabernakulo ay Mishkan. Ang ibig sabihin ng Shakan ay magtayo ng tolda para sa paninirahan o paninirahan at pansamantala lamang. At ang Mishkan, ito ay nangangahulugang isang lugar na tirahan, lugar na pagtatayuan ng tolda. At kapag ang tahanan ng Diyos ay natagpuan, ito ay kaluwalhatiang Shekinah. May kaluwalhatian, may kabanalan. At dun nagmula ang salitang Shekinah. Kaya ito ang lugar ng tahanan at paninirahan ng Diyos. At gayon din, sinabi ng Diyos sa Exodo 25, versikulo 22, na doon sa tabernakulo sa itaas ng luklukan ng awa, na siya ay makikipagkita sa kanyang mga tao at makikipag-usap sa kanila at tuturuan sila. At gayon din sa Exodo 29, 43 hanggang 46, sinabi niya, maaari akong manirahan sa gitna nila. Kaya't italaga ninyo ang lugar na ito, itayo ninyo ang lugar na ito, italaga ninyo ito, gawin ninyo ito para sa akin, upang ako'y makapunta roon at makasama ninyo. Ngayon, ito ay lubhang makabuluhan, dahil hanggang sa puntong iyon, mula nang magkasala ang sangkatauhan, hindi na nakalapit ang sangkatauhan sa piling ng Diyos. Pinalaya sina Adan at Eva mula sa Hardin ng Eden. Bago ang pagbagsak, sila ay nanatili sa Diyos, nanahan kasama ng Diyos, lumakad kasama ng Diyos, at nakipag-usap sa Diyos. Ngunit pagkatapos ng pagbagsak, hindi sila nakalapit sa presensya ng Diyos. Ngunit dito, sinasabi ng Diyos, ako'y paririto at mananahan sa piling ninyo. Pupunta ako at kakausapin kita. Kaya't dalangin ko na ikaw at ako ay makapagtayo rin ng tabernakulong ito, ng templong iyon, ng espiritual na templo, kung saan tayo ay makakatagpo ng Diyos at makakapiling niya. At sa kalaunan ay inilalarawan nito ang pagdating ni Hesukristo, kapag siya ay bumaba upang manahan kasama natin, upang makipag-usap sa atin at makasama natin. Kaya sinasabi ng Diyos na itayo ito ayon sa huwarang ibinigay niya sa atin. At ang ibig sabihin niyan ay huwaran. Ay isang imahe, isang anyo, isang replika, isang padron. Ipinahihiwatig nito na nais niyang gumawa tayo ng replika ng kung ano ang nasa kaharian ng langit. At binabanggit nito kung paano bababa si Jesus mula sa langit patungo sa lupang ito at ipapakita sa atin kung ano ang pakiramdam ng mapunta sa langit. At kaya ito ang replika ng orihinal na templo sa langit. Ito ay isang paulit-ulit na paraan ng gawain ng Diyos sa kasaysayan ng pagtubos.
Sa buong Biblia, sa buong kasaysayan ng pagtubos, pinatawag ng Diyos ang kanyang bayan at binibigyan sila ng tipan. Ipinapangako sa kanila ang pagdating ng Mesiyas. At ang karaniwang bagay tungkol sa kanyang gawain ng pagtubos sa pamamagitan ng kanyang mga tao ay ang pag-uutos niya sa kanila na magtayo ng isang bagay. Halimbawa, para kay Noe, inutusan siya ng Diyos na gumawa ng arka. Kay Moises, sinabihan siya ng Diyos na itayo ang tabernakulo. Kay David at Solomon, ang templo sa Jerusalem at iba pa. Bilang isang paunang paglalarawan, bilang isang tipo ni Jesus na darating. Ito ang sentro. Ito ay nagiging sentro ng presensya ng Diyos at ng gawain ng pagtubos ng Diyos, gawain ng kaligtasan at paghatol. Tulad ng arka ni Noe, ito ang naging sentro kung saan iniligtas ng Diyos ang kanyang mga tao at hinatulan ang mundo. Kaya sinasabi ng Diyos kay Moises na magtayo ng tabernakulo ayon sa huwarang ito. At ano ang huwaran na yun? Sino ang tunay na imahe? Dumating si Jesus at sinabing, "Gibain ninyo ang templong ito, sabagkat itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw." Ito ay nasa Juan Kabanata 2, mga bersikulo 11 at ang mga sumusunod. At kalaunan ay napagtanto ng mga alagad na ang tinutukoy ni Jesus ay ang sarili niyang katawan. Kaya si Jesus ang tunay na templo, at lahat ng mga tabernakulong ito, ang templo, sila ang huwaram. Isang kopya mga yun. At isang paglalarawan kung ano ang magiging kalagayan ni Jesus. Kaya ngayon ay pag-iisipan natin ang tungkol sa tabernakulo, ang daan pabalik sa Diyos. At ang tabernakulo, gaya ng nabanggit ko kanina, ay isang huwaran para sa pagpapanumbalik ng Hardin ng Eden. At sa makatuwid, ito ay isang daan pabalik sa Hardin ng Eden. Ngayon, ito ang ayos ng tabernakulo. At nakikita natin na ito ang pintuan. At ito ang dambana para sa handog na susunugin, at ang palanggana, ang banal na lugar, at ang kabanal-banalan. Ngunit ang kabanal-banalang ito ay kung saan matatagpuan ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. Katulad ng Hardin ng Eden, kung saan naroon si Adan. Ngunit nang magkasala ang tao, siya ay pinalayas. Ang presensya ng Diyos. At inilagay ng Diyos, ayon sa Genesis Kabanata 3, ang mga kerubin at ang nagliliyab na espada upang protektahan ang puno ng buhay. At sa tabing na ito, na naghahati sa kabanal-banalan at sa banal na dakong kabanal-banalan, ay bordado ang mga larawan ng mga kerubing. At pagkatapos nun, sina Adan at Eva ay pinalayas. At pagkatapos, sa Genesis Kabanata 4, ang mga unang tao, ang mga inapo ni Adan na sina Cain at ang kanyang kapatid na si Abel ay binigyan ng tagubilin na mag-alay ng handog sa Diyos. Ngunit, sa kaso ni Cain, nabigo siyang magbigay ng wastong handog sa Diyos at lumayo siya sa Diyos at lumayo siya sa harapan ng Panginoon. Kaya ito, sa madaling salita, ang landas ng pagkahulog na tiniis ng matao upang makalayo sa presensya ng Diyos. Ngayon, ang kailangang mangyari ay isinilang tayo rito, sa labas ng presensya ng Diyos, sa labas ng bakod, na nagpapabanal sa banal na lugar na ito. At ang kailangan nating gawin ay bumalik sa loob. Kailangan na nating bumalik sa loob, hanggang sa banal na lugar at hanggang sa presensya ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng tabernakulo, ipinapakita sa atin ng Diyos ang daan pabalik. Ano tayo babalik? Kailangan nating dumaan sa pinto, kailangan nating dumaan sa altar para sa handog na susunugin. Kailangan nating dumaan sa palanggana ng tubig. Kailangan nating pumasok sa banal na lugar at dumaan sa tabing patungo sa presensya ng Diyos, kung saan tayo makakakain mula sa puno ng buhay. Muli. Kaya pag-isipan natin yan isa-isa. Paano tayo makakarating doon? Kaya si Jesus ang ating daan. Ang tabernakulo, bagamat ibinigay ito sa lumang tipan, ay naglalarawan at nagtuturo kay Jesus upang makilala natin siya at matagpuan ang ating daan pabalik. Ang tanging daan para makabalik tayo, gaya ng sinasabi sa atin sa Juan Kabanata 14, versikulo 6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Kaya para makabalik tayo, kailangan nating hanapin si Jesus. Sa Juan 1, versikulo 14, sinasabi, "At ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhati ang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan." Sinasabi nito, ang salita ay naging tao at nanirahan sa gitna natin. Ang salita ay nanahan sa gitna natin, at ang salitang ito ay nanapili. Sa Griego, ito ay skenaw na nagmula sa salitang shakan. Ang shakan o skinao sa bersyong Griego ay isang hiram na salita na nagmula sa salitang shakan na nangangahulugang magtayo ng tolda. Kaya't ang salita ay naging tao at nagtayo ng tolda sa gitna natin at nanahan sa gitna natin. At kaya, mula pa sa simula, si Jesus ay inihaharap bilang ang tabernakulo na bumaba, ang presensya ng Diyos na bumaba at nagtayo ng tolda sa gitna natin. At sa tabernakulong iyon ay naroon ang kaluwalhatian at ang katotohanan. 1:129 Nang makita ni Juan Bautista si Jesus, ito ang kanyang sinabi bilang pag-amin. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang handog na iniaalay sa tabernakulo ay ang kordero. At sabi niya, si Jesus ay dumating bilang kordero. Kaya't siya ay dumating bilang tabernakulo. Dumating siya bilang kordero. At kaluunan, siya ay iniharap bilang ang templo sa Juan Kabanata 2, talata 19 hanggang 21. At kahit na bilang ang dakilang saserdote na nag-aalay para sa atin. Nasa Ebreo, Kabanata 2 at Kabanata 9, talata 11 hanggang 14. Kaya isipin natin ang mga gate, ang pinto. Para makalapit tayo sa Diyos, ang unang bagay na kailangan nating daanan ay ang pintuan. Ang pintuan. May 3 pintuan sa tabernakulon. Pintuan ng looban, ang pintuan ng tolda, na isang santuaryo papasok sa banal na dakong, at ang tabing ng kabanal-banalan. Kailangan nating dumaan sa 3 pintuang ito, at sa awit 118, versikulo 19 hanggang 20, sinasabi sa atin, "Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran." Papasok ako sa pamamagitan nila. Magpapasalamat ako sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon. Ang mga matuwid ay papasok doon. Naway makapasok tayo sa pintuang ito. At pakay mo, sinasabi rin sa Isaias 26, mga talata 1 at 2, sa araw na iyon, aawitin ang awit na ito sa lupain ng Huda. Meron tayong matibay na lungsod. Naglalagay siya ng mga pader at muog para sa seguridad. Buksan ninyo ang mga pintuan upang makapasok ang matuwid na bansa, ang nananatiling tapat. Ang mga matuwid ang papasok sa mga pintuang iyon. Mateo 7:13 at 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na humahantong sa paggawa siya. Marami ang pumapasok dito, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong nito. Ilang matuwid lamang ang makakapasok sa mga pintuang ito. At sino sila? Wala tayong anumang katuwirang. Sila ang mga tumatanggap ng katuwiran mula kay Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Kaya si Jesus ang ating pintuan. Paano tayo makakapasok dito? Lumapit tayo kay Jesus. Sinabi ni Jesus na siya ang taming pinto ng kaligtasan. Gawa 4:12. At walang kaligtasan sa iba pa, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na ating ikaligtas. Hebreo, Kabanata 10, talata 11 at 20. Kaya nga, kapatid, may tiwala tayong pumasok sa banal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daang binuksan niya para sa atin, sa pamamagitan ng tabing na kanyang laman. Kaya si Jesus lamang, ang katawan ni Jesus na pinunit para sa atin, ay parang tabing na pinunit para sa atin. Siya lang ang nag-iisang magbubukas ng pinto para sa atin. At sinabi ni Jesus, "Ako ang pinto." Sa Juan Kabanata 10, versikulo 9, "Ako ang pinto. Kung ang sino man ay pumasok sa pamamagitan ko, siya ay maliligtas at papasok at lalabas at humanap ng pastulan." Juan 14, versikulo 6, nabanggit ko na kanina, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko." Kaya sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo makakapasok.
sa harapan ng ating Ama, ating Diyos. Pangalawa, ang bukas na pinto para sa lahat ng naniniwala ay si Jesus. Si Jesus ang bukas na pinto para sa lahat ng naniniwala. Bukas ang pinto para sa mga naniniwala. 1:3:16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabanal-banalan, ang kabanal-banalang lugar ay ang lugar ng puno ng buhay, kung saan natin matatanggap ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Mga taga-Roma 10, versikulo 13. Kaya't idinadalangin ko na ikaw at ako ay makapasok sa pamamagitan ni Jesus. Naway, ipahayag natin ang ating pananampalataya kay Jesus upang tayo makapasok. Sa labas ng tabernakulong iyon, dito sa labas ay mga lobo, mababanis na hayop, ilang, nakapapasong init na nakakamatay. Ayan ang mundo ng kasalanan at kasamaan. Pumasok tayo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya kay Hesukristo. Mateo 23:13 Ngunit sa aba ninyo, mga eskriba at pariseyo, mga ipokrito, sapagkat hinahadlangan ninyo ang mga tao sa kaharian ng langit, tayo mismo ay ayaw pumasok, at pinipigilan pa ang mga nais pumasok. Ang susunod ay ang altar para sa handog na susunugin. Ang pangalawang lugar ay ang altar para sa handog na susunugin na dapat nating pasukan. At ang dambanang ito para sa handog na susunugin. Exodo 27, versikulo 1. At gagawin mo ang dambana na kahoy na akasya na 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang. Ang altar ay dapat parisukat at ang taas nito ay dapat 3 siko. Si Jesus ang naging sakripisyong pambayad sala na ibinigay sa altar ng krus. Ang altar para sa handog na susunugin ay sumisimbolo sa krus ni Hesukristo. Bakit ang krus ay isang altar para sa handog na susunugin? Ang pagpapako sa krus ay dinisenyo ng mga Romano upang pumatay ng isang tao, upang pumatay ng isang dakilang kriminal sa pinakamasama at pinakamalupit na paraan na magagawa ng isang tao. Maaring isipin ng sangkatauhan. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng pinakamaraming sakit, napakatinding sakit na tumatagal ng pinakamatagal hanggat maaari. Namatay si Jesus sa parehong araw, ngulit kadalasan ng mga tao ay nakabayabay sa krus at hindi namamatay. Nagdurusa ng hindi bababa sa 3 araw hanggang 1 linggo o kahit 2 linggo. At merong isang tuntungan sa ilalim ng krus na kapag ang isang tao ay ibinitin sa krus, may kakayahan siyang itapak ng maayos ang kanyang mga paa sa tuntungan na iyon. Dahil sa tuwing siya ay ipinapako na sa krus, siya ay unti-unting nasasakal. Bumibigat ang kanyang buong katawan at tumataas ang mga collarbone na siyang nagiging pangunahing dahilan para mahirapan siyang huminga hanggang sa tuluyan itong mawala. At kahit wala silang gaanong lakas, kaya nilang itulak pataas gamit ang paa para huminga. At dahil wala silang gaanong lakas, babagsak sila. At ulit-ulitin nila iyon ng paulit-ulit. Hindi yung pagkasakal. Hindi dahil sa pagkasamid kaya sila namamatay. At kadalasan ay yung nakapapasong init. Araw-araw ng araw. Sinusunog ang mga ito sa labas at sa loob. Nagiging sanhi ito ng pagkulo ng maorgano at hindi sila nabibigyan ng tubig. Kaya naman unti-unti silang namamatay sa matinding uhaw at sa labas ay nagkakaroon sila ng matitinding antas ng pagkapaso mula sa sikat ng araw at kalaunan ay nagsisimulang kumulo ang kanilang mga panloob na organo hanggang sa punto na maaaring pumutok at tuluyang silang mamatay. At iyan nga ang eksaktong nangyayari sa kanila. Handog na susunugin. At sa handog na susunugin na matatagpuan sa lumang pipan, ang handog na hain ay pinapatay. At kinukuha ang dugo, at ang ulo ay pinuputol, 4 na paa ay pinuputol, at ang tiyan ay binubuksan upang ilabas ang mga lamang loob, at ang mga ito ay sinusunog. Kaya sa krus, si Jesus, sa kanyang ulo ay nakapatong ang isang koronang tinik.
Hindi ko gustong sabihin na apat na paa, pero makikita ang mga pako sa parehong mga kamay at paa niya. At pagkatapos ay binutas ang tagiliran ni Jesus, at ang kanyang dugo ay unti-unting umagos pababa mula sa krus mismo. Ang pagpapako sa krus ay katulad lamang ng handog na susunugin. Kinailangan mamatay si Jesus sa krus na iyo. Kailangan mamatay ang isang hayop sa lumang tipan sa altar na ito para sa handog na susunugin sa tabernakulo upang maibigay ang pagbabayad sala. Ngunit sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Ako ang pinto, pumasok at maniwala sa akin para sa katubusan sa krus. At iyan ang ibinigay sa atin ni Jesus. At pagkatapos niyan, kailangan nating makarating sa lugar ng hugasan o ng palanggana. Ayon sa Exodo 30, mga talata 18 hanggang 21, si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa. At maghuhugas din sila ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang hindi sila mamatay. At ito'y magiging isang walang hanggang tuntunin para sa kanila, kay Aaron at sa kanyang mga inapo, sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Kaya bago pumasok sa banal na lugar, kailangan muna silang maghugas. Si Jesus, aniya, siya ang tagapagbigay ng tubig na buhay. Juan 3, versikulo 5, sinabi ni Jesus kay Nicodemo na upang tayo ay makapunta sa langit, kailangan nating ipanganak na muli. Ipinanganak muli sa tubig at espiritu. At ang tubig na iyon ang siyang naguhugas ng ating mga kasalanan. Ngunit ipinaliwanag pa ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 4, talata 14. Si Jesus ay nakikipag-usap sa babaeng Samaritana, at sinabi ni Jesus, ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya nga ang tinutukoy ni Jesus ay ang tubig na walang hanggan. At pagkatapos sa Juan 7, mga talata 37 to 39, ito ay sa panahon ng kapistahan ng tabernakulo. Sa kapistahang ito, nananalangin ng mga tao para sa tubig sa buong taon. Pumasok si Jesus sa templo at sinabi, sa huling araw, ang dakilang araw ng kapistahan, tumayo si Jesus at sumigaw. Kung sino mang nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay aagos ang mga ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ang mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat ang Espiritu ay hindi pa naibibigay, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Kaya ang tinutukoy ni Jesus ay ang tubig na kanilang tatanggapin kapag sila ay sumampalataya sa Kanya. At ang tubig na siyang aakay sa kanila upang mabigyan sila ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, ito ang Espiritu. At kaya, matapos matanggap ang kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng krus, ang kailangan nating matanggap ay ang banal na espiritu. Kailangan nating tanggapin ang banal na espiritu upang makapasok sa banal na dakong banal. Kailangan nating matanggap ang banal na espiritu upang tayo ay maipanganak muli. Kailangan nating tanggapin ang banal na espiritu upang maunawaan natin ang salita. Gaya ng sinabi ni Jesus, isinusugo ko sa inyo ang espiritu ng katotohanan, ang espiritong tumutulong. Bagamat aalis na si Jesus, mauunawaan naman ng mga tumatanggap sa espiritu ng katotohanan ang salitang ibinigay sa atin ni Jesus. Sa pahayag 22, mga bersikulo 1 at 2, nakikita rin natin ang dumarating na ilog ng buhay. Bumababa mula sa trono ng Diyos at nagbibigay ng bunga sa puno ng buhay, mga puno ng buhay, na nakatanim sa magkabilang panig ng ilog. At, syempre, sa templo ni Ezekiel, nakikita natin ang tubig ng buhay na umaagos mula sa santuaryo, mula mismo sa presensya ng Diyos, tulad ng ilog na umaagos mula sa hardin ng Eden at nagdilig sa buong lupa. Gaya niyan, ang ilog ng buhay ay nagmumula sa templo ni Ezekiel, nagmumula sa trono ng Diyos sa bagong Jerusalem na ito, at nagbibigay ng buhay. At nawi matanggap natin ang tubig na iyon. Ang tubig na yan ay ang salita, ang espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Mayon, kapag pumapasok tayo sa banal na dako, sa banal na dako ay naroon ang hapag ng tinapay, ng presensya, ang tinapay na handog dito. At ang patungan ng ginintuang lampara rito sa kaliwang bahagi.
Ang hapag ng tinapay na handog o ang tinapay ng presensya, ganito ang hitsura rito. Sabi rito, gagawa ka ng mesa na yari sa akasya na 2 siko ang haba, 1 siko ang luwang at 1 kalahating siko ang taas. Exodo 25, versikulo 23 at 25, versikulo 30. Dapat mong ihain ang tinapay na handog sa ibabaw ng mesa sa harap ko sa lahat ng oras. Si Jesus ang tinapay na galing sa langit. Ang banal na lugar ay kung saan nating tinatanggap ngayon ang tinapay at tinatanggap ang pagpapala ng liwanag. Sabi ni Jesus sa Juan 6:51, "Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay kailanman. Ito ang tinapay ng buhay." Tandaan, iniharap ni Jesus ang kanyang katawan at sinabi, "Ito ang tinapay na inihahandog na aking katawan." At sinabi ni Jesus, "Kung hindi ninyo kakainin ng aking katawan at iinumin ng aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan." At sinabi niya, "At ang tinapay din naman na aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Tulad ng mana na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan sa ilang, si Jesus ang tinapay na bumaba mula sa langit. Mula sa langit upang pakainin tayo, upang bigyan tayo ng buhay. At ang kandelero, Exodo 25, versikulo 31, kung magkagayoy, gagawa ka ng isang kandelero na yari sa taganas na ginto. Ang kandelero, ang patungan, at ang tangkay nito ay dapat gawin na pinukpok. Ang mga tasa nito, ang mga umbok nito, at ang mga bulaklak nito ay dapat nakaisa nito. Exodo 25, versikulo 37, "At gagawa ka ng mga ilawan yaon na 7 sa bilang at kanilang ilalagay ang mga ilawan yaon upang magbigay liwanag sa harapan nito." Si Jesus ang liwanag. Dumating si Jesus at sa Juan Kabanata 1, talata 4, sinasabi, "Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao." Ang liwanag ay ang buhay na nagmumula sa langit. At ito ay isang napakahalagang tema sa Ebanghelyo, lalo na sa aklat ni Juan, na si Jesus ang liwanag sa paglikha sa Genesis. Ito ang unang bagay na nilikha. At ang liwanag na yan ay hindi sikat ng araw, hindi natural na liwanag. Ito ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang liwanag ng salita ng Diyos, at ang liwanag ang nagbibigay ng buhay. Ang liwanag ay nagpapahintulot sa atin na makakita. At ito ang liwanag na nagbabago sa atin upang makaakyat sa kaharian ng langit. At sinasabi ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. At sinasabi niya, "Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Ako, habang ako'y nasa mundo, ako ang ilaw ng nanduno. Sinabi ni Jesus kapwa sa Juan, Kabanata 8 at Juan, Kabanata 9. At pagkatapos ay ang altar ng insenso sa banal na lugar. Ang altar ng insenso, bukod dito, gagawa ka ng isang altar na pagsusunugan ng insenso. Gagawin mo ito mula sa kahoy na akasya. At sa talata 6, ilalagay mo ang altar na ito sa harap ng tabing na malapit sa kaban ng patotoo, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo, kung saan ako makikipagkita sa iyo. Kaya ito ang pinakamalapit na maihahaling tulad nito sa kabanan ng tipan sa kabanal-banalan. At sinasabi sa atin ng pahayag, Kabanata 8, mga talata 3 at 4, na ang kamangyan na ito ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal. At kaya, sa dakong kabanal-banalan, sa banal na dako, mayroon tayong tinapay, at kailangan nating kainin ng tinapay upang matanggap ang buhay na iyon. Liwanag ang salitang ibinigay sa atin. Sa pasimula ay ang salita, at ang salitang iyon ay liwanag. Kaya ito ang proseso sa ating buhay, isang yugto sa ating buhay ng pananampalataya kung saan pagkatapos maging pinatawad sa ating mga kasalanan, naligtas, natatanggap ang banal na espiritu, nauunawaan at kinakain natin ang salita ng Diyos. Kailangan nating kainin ang salita ng Diyos at unawain at maniwala sa salita ng Diyos. Pagkatapos ay maaari na tayong makapasok sa dakong kabanal-banalan. Ngunit bago pumasok sa kabanal-banalan, naroon ang altar ng insenso. At ang altar na ito ng insenso ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal. At pagkatapos niyan ay ang belo. Exodo 26,
Versikulo 33:3. Isasabik mo ang lambong sa ilalim ng mga kawit at ipapasok mo ang kaban ng patotoo doon sa loob ng lambong. At ang lambong ay magsisilbing harang sa pagitan ng dakong banal at ng kabanal-banalan. Ngunit binuksan ni Jesus ang tabing para sa atin upang tayo'y makapasok. Marcos Kabanata 15, versikulo 37 hanggang 38. Sabi nito, at sumigaw ng malakas si Jesus at nalagot ang kanyang hininga. Ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mga Ebreo 4:16. Kaya't lumapit tayo ng may pagtitiwala sa trono ng biyaya upang tayo magtamo ng awa at makasumpong ng biyaya para makatulong sa oras ng pangangailangan. Makakalapit tayo sa trono ng Diyos, ang trono ng awa at biyaya, dahil si Jesus ay namatay para sa atin. Dahil nang mamatay si Jesus, napunit ang kanyang katawan, at gayon din, napunit ang tabing mula itaas hanggang ibaba. At pagkatapos, sa huli, ang kaban ng tipan. Gagawa sila ng isang taban na yari sa kahoy na akasya na 2.5 siko ang haba, 1.5 siko ang lapad, at 1.5 siko ang taas. At sa Hebreyo, Kabanata Siyam, talata 4, sinasabing merong gintong altar ng insenso at ang kaban ng tipan ay natatakpan. Sa lahat ng panig, may ginto na sa loob ay may gintong sisidlan na naglalaman ng mana at ng tungkod ni Aaron na namulaklak sa mga tapyas ng tipan. May tatlong items sa kaban ng tipan. Una, ang gilintuang banga ng mana. Pangalawa, 2 tapyas na bato ng tipan o patotoo, ang 10 utos. At pangatlo, ang tungkod ni Aaron na namulaklak. At si Jesus ang katuparan ng kaba ng tipan na ito. Siya ang katuparan ng tipan. At siya ang katuparan ng presensya ng Diyos at ang sentro ng pagbabayad sala. At sa tatlong bagay na ito, si Jesus ang tinapay na galing sa langit. Siya ang tunay na mana. Siya ang bumaba mula sa langit upang bigyan tayo ng buhay. Ito ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ni Jesus. 2 tapyas na bato ng tipan ang kumakatawan sa kabuuan ng salita ng Diyos. Si Jesus ang salita. Siya ang katotohanan at biyaya, at kaya siya ang katuparan ng salita ng Diyos. Siya ang salitang bumaba sa atin na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang tungkod ni Aaron na umusbong ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay. Isa itong patay na tungkod. Mga tuyong sanga, makapal ang kahoy pero umusbong nagpapakita ng buhay. Simbolo ito ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya itong kaba ng tipan, kung saan bababa ang presensya ng Diyos, ito ay si Jesus na sa pamamagitan niya ay makakatagpo natin ang Ama sa langit. At kaya nga si Jesus ang katuparan ng tipan. Siya ang presensya ng Diyos. Siya ang sentro ng pagbabayad sala. Siya ang kaba ng tipan. At sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang tabernakulong ito ay tungkol sa kung paano tayo lumalapit sa Ama. Pagpapanumbalik at pagtubos ng ating relasyon sa Diyos, ating Ama, sa Hardin ng Eden. At si Jesus ang dumarating bilang tabernakulo, ang daan kung saan tayo makakalapit at makakatagpo ng Ama. At kaya, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan. Siya ang daan na siyang pinto. Binubuksan niya ang daan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at pagbabayad sala. Siya ang daan dahil pinahihintulutan niya tayong makapasok sa pintuang ito patungo sa banal na dakong. Ibinibigay niya sa atin ang banal na espiritu upang tayo ay makaunawa at kainin ng tinapay at tumanggap ng liwanag. At sa banal na lugar na ito, naroon ang katotohanan. Nauunawaan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay ng buhay at pagtanggap sa liwanag na iyon. Ang liwanag ang magbibigay daan sa atin upang makakita. At pagkatapos, sa loob ng kabanal-banalan, mayroong buhay na ibinibigay niya sa atin kapag nakatagpo natin ang Ama.
At sa gayon si Jesus ay magiging daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito ang landas ng kaligtasan at katubusan. Dalangin ko na matagpuan natin ang daang ito sa pamamagitan ng salita at ni Jesus. Naway mahugasan tayo mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng krus. At naway makapasok tayo sa banal na lugar. Naway ang iyong buhay at ang aming buhay ay mapunta sa banal na lugar na iyon ng pag-unawa, ang pagkain ng espiritual na tinapay at pagkakita sa liwanag. At sa pamamagitan ng salitang aming tinatanggap, naway itaas namin ang aming mga panalangin na umaabot hanggang sa trono ng langit. At saka tayo papayagan ng Diyos na makapasok sa kanyang presensya kapag siya ay bumaba sa kanyang trono upang ibigay sa atin ang buhay na iyon. Naway makatagpo natin ang ating Ama sa pamamagitan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataong ito upang maunawaan namin na si Jesus ang aming daan. Si Jesus ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan ni Hesukristo, tulungan mo kaming matanggap ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naway matanggap namin ang tubig na walang hanggan, ang banal na Espiritu, upang maunawaan ka namin at ang iyong salita. Sana makakain na tayo, ang tinapay ng buhay at tanggapin ng liwanag na iyon, ang walang hanggang liwanag na magpapakita sa atin, magbubukas ng ating mga mata at magbibigay sa atin ng buhay. At Ama, hayaan mo kaming makapasok sa iyong harapan. Naway makaharap ka namin at matanggap ang buhay na walang hanggan mula sa iyong trono. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Maraming salamat po sa seminar na ito. At naway maraming taong dumating at tumanggap ng buhay sa pamamagitan ng seminar na ito. At Ama, sa pamamagitan ng seminar na ito, tulungan mo kaming matanggap ang salitang angkop sa panahong ito na ating ginagalawan upang kami ay maging handa at handa para sa iyong bagong gawarin. Salamat sa iyong biyaya. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo nang may pasasalamat. Amen.